Jesus in my life, more than anything this world can offer me. Know that He alone can satisfy. Just to know He's being in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, Jesus, more than anything that I might and all the things that seem so deep, I'd rather have Him than any praise that may give to me. Want Him to have control, be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. And power without end, from the heavens He ruled the universe. Endless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone, on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the pain that and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? At sana po nasa okay lang po tayo. Sabado po ngayon na araw at natapos kahapon no ang linggong ito at papasok na tayo sa the last week or the fourth week or the third week ng month of October. October 17 po tayo ngayon. Kumusta po tayo, kapatid? Kumusta po ang ating mga situation ngayon, no? At sana okay po tayo ngayon at mag-i-enjoy po tayo. Medyo napaaga tayo ng konti kasi pinalitan ko po yung aking microphone. So tinatest ko kanina at hoping na okay naman. Sana ang makarinig nito, kindly say a comment regarding po sa ating audio. So sana po okay. And medyo kanina medyo naglalag siya ng konti ang ating live stream dito sa OBS. But hoping po na tuloy-tuloy na po ito ang ating meditation po ngayon sa araw na ito. Muli, ito pong ating live stream morning devotion
may pamagat po natin ito na insight from His Word. At ang ating pong tinatalakay po ang Book of Psalms. Okay? At nasa Psalms 50 na po tayo. Wow. Kailan tayo nagsimula sa Psalms chapter 1 na yun nasa chapter 50 na po tayo ngayon. Okay? Ito yung kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Sana po, samahan niyo ako. Mga 30 minutes lang po tayo. Kasama na po yung mga batian dyan, ang mga prayer request, di ba? Ang mga shout out. Wow. Ang taga mga agoy, mahilig yan sila sa shout out. Okay? So hintayin ko po kayo. Lahat po na mga natin kasi napaaga nga tayo ng 1 minuto. Aming mga 10 minutes. Good morning to Pastor Pronto. Okay, Pastor, maayong buntag dira sa inyo sa Bethel Baptist Hospital sa Malaybalay City sa Bukidnon po yan. Oh, God bless you and to your family and to all the staff at the mga health worker, doctors dyan, no? Mga health workers sa Bethel Baptist Hospital. Maayong buntag sa inyo. Kumustang panahon diha? Siguro malamig, no? At sarap siguro matulog, no? Ayan ang problema sa mga nasa mainit na lugar kasi pag nadyan na, parang wala nang planong bumangon at saka ano ka lang ng kumot, no? Nakakulambo ka lang ng kumot. Say good morning sa inyo, Pastor. God bless you. At so Sabado ngayon po, bukas may mga simbahan po na nagprepare for worship. At I hope na kahit hindi tayo marami, ang importante tuloy-tuloy lang po, no? Yung hindi maka-join, mayroon naman mga live stream at kung walang live stream, sa iba may mga live stream naman po yung ibang mga churches. So dito sa Northside bukas wala muna tayong live stream kasi I will be joining sa isang simbahan, sa isang doon sa Bangkal. And then from Panabo, mag-speak ako doon sa Panabo sa Good Shepherd naman. And then diretso na po ako doon sa Davao Emmanuel Deaf Ministry. Okay, so sa mga amang, no? Ang kanilang school anniversary bukas. So I'll be there. Good morning, Idol. Morning daw ingon ni Dayan. Wow, nandiyan pala si Dayan. Oh, naka sa Cagayan, Idol. Good morning also sa mga guwapito na mga anak niyo, no? Si Chico saka si Miko. Idol, I miss you. Okay? Pakihag lang si Dayan. Okay, no? Ayaw lang patamaipod. Okay, Idol, kaya paminaw diya kay I know nga ang Ginoo gyud uban sa ato. Ang ato pong title, ang title po natin sa Psalms 50 is Court Summon. Okay. Nakita po natin dito sa basahin ko ito po sa inyo po before na hinihintay natin yung iba. Ang Psalms 50 verses 1 to 6 po tayo ngayon. So basahin ko po ito sa English Standard Version, no, sa ESV. God himself is a judge. Okay, so sabi sa verse 1, the mighty one, God the Lord, speaks and summons the earth. From the rising of the sun to its setting, out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. Our God comes, he does not keep silence. Before him is a devouring fire. Around him a mighty tempest. He calls to the heavens. He calls to the heavens above and to the earth that he may judge his people. Gather to me my faithful ones who made a covenant with me by sacrifice. Verse 6, the heavens declare his righteousness, for God himself is a judge. Hallelujah. May God bless the reading of his scripture sa umagang ito. So, okay, sa CDO pala sa Cagayan de Oro, ang akong idol, si Pastor Jake Balsida. Okay. So, ang month of October pala is Pastor's Appreciation Month. Okay, so sana tayong mga membro, tayong mga anak ng Diyos, i-appreciate po natin ang ating pastor. At kung ano ang pwede nating gawin na matuwa naman sila. No? Alam mo naman, ang kami mga pastor, konting ano lang,
Wow, ha? Memorize ni Miko ang Psalms. Psalms 48 verse 14 na. Oh, hallelujah, ano? Sunod gid sa mama ni si Miko ba, no? Bright nga bata, kabalo mag-memorize. So, Pastor's Appreciation Month. So, mayroon pa tayo mga 2 linggo, bukas at saka sa katapusan, to give appreciation sa ating mga pastor. Alam niyo naman, mga pastor, hindi naman perfect po yun. No? Hindi kami perfecto. At minsan umaasa din sa mga pag-pray niyo po kami, umaasa kami that you pray for your pastors. May mga din sila, may mga tawag nito, may mga kakulangan din po sila, may mga imperfection, but I know that instead na sisiraan natin ang mga pastor, we need to pray for them, no? Kung paano naman sila magtatrabaho, no? So yan po ang ating at medyo dito sa Davao, medyo mainit na rin at okay na po ang panahon, no, dito sa Davao City. Wala yung yung monitor ko dito sa cellphone ko. Okay. So makikita po natin na medyo maliwanag. Akala ko kahapon uulan pero hindi naman umulan. I was there in Bangkal to help our friend there, no, sa kanilang gusto nila mag-live stream. Why gid ka appreciate idol? Ginaaway man. Part na siya, idol, no? Pastor Jack, part na. Kung naay nagahigugma, naapo na pangaway. Okay? Kaya mo na ingon nga, because you are pastoring, you are shepherding an imperfect church. Okay? Pati pastor, imperfect din. So, ganun talaga yon, no? So, morning, Pastor Acosta. Okay? God bless you sa inyo din na. Naunahan mo si Brother Ricardo, ano? Ang taga-Lingig, na nag-text na to kanina sa ako si Brother Julius Indoyon na makikinig daw sila. So, I hope and pray na okay na po sila doon, no? At kahit na po si Pastor Raul Banilla din po sa Lingig. Good morning din dira, no? Sa inyo. Pastor Espero, kumusta po kamusta mo din sa Mangagoy? With Man Carol and all the believers there sa Mangagoy Fundamental Baptist Church. Kumusta ang COVID dira, Pastor Rinan? Okay lang ba? Siguro okay naman dira. Okay. So okay, Brother Julius nandiyan na siya. Okay. Good morning to your family and to all the listeners and followers of God's ministry. Hallelujah. Thank you so much. So thank you to Pastor Agudo. Kay B-Boy, kumusta? And also to Pastor Randy Ritisa dyan po sa Tibongko. Kasama ang iyong family, si Charlene. Okay na doy si Charlene, wala na nagasibangot sa modules. Okay? So, palitin lang permig Jala V, no? Para mag-enjoy ang mga bata sa aaral o sa ng module ngayon. Okay? And also to Magadan family, to Marites and Abby and the rest, sila ni Ronron, no? Yung mga family dira, Pastor Randy. Good morning. Okay? So, praying na ang Ginoo gyud magpakamayo sa ato sa kining adlaw. So, before we go on, magbatian tayo muna bago tayo pupunta sa ating meditation this morning. Isa kakatawa doy. Anto Kuya Ramon Garcia diha sa Canada uban kay Ma'am Gingging. Mayong buntag sa inyo dira, Kuya Ramon. Kumusta ang atong mga life diha? Okay. Jocelyn Magayon, hello, magandang buhay. Okay. Yes, life is always good because God is good, di ba? And that is always the reminder na binibigay ng Panginoon sa atin. No? To all the Northside people, good morning. And dyan po sa Bangkal, sa kanila ni Pastor Joshua Aswala, Ma'am Jo, ang mga sakop din mayong aga gid sa inyo dira kay mga Ilonggo gid tanan dira, no? So see you tomorrow, hoping okay tong atong gipalit nga
amplifier mixer para maka-live stream ta buwas, no? Okay, good morning. Good morning sa inyo din. Okay, let us pray. Father, this morning, thank you so much, Lord, for the privilege that you have given to us. It is a privilege because we are not deserving, and not all have this privilege. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy given to us. Thank you, Lord, on how you've been faithfully supplying our needs. Take good care of us, our safekeeping, health. Thank you so much, Lord. Our family, our friends who've been praying for us. Thank you so much. And most, thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you, Lord, that we will depend. We're dependent on your power, on your provision. And thank you, Lord, for sustaining us. Thank you, God, that you are our refuge. Lord, we pray for those who are in sick. I pray for the son of Rose Imit, doon Panginoon sa Valencia, na may fever. I pray, Lord, na pagalingin mo po sila. Pagalingin mo sila, provide mo kanilang pangailangan. Si Rose sa kanyang dinadalang baby, 4 months, Lord, thank you for that gift given to their family. So all the believers there sa Christian Refuge Church with Pastor sa Dulag, sila ni Joyce, si Ma'am Dulag, Panginoon, take good care of them and all the believers there. Lord, I pray for my ihada at saka ihado doon, Panginoon, sa kay Mark, saka si Maymay, doon, Panginoon, sa San Carlos City, na there were been natamaan sila, Panginoon, ng COVID. I pray, Lord, pati mga bata, Panginoon, na sana ang kanilang swab test maging negative at tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa, Lord. I pray, Lord, for good health for them. Lord, I pray praying for the family of Pastor Lampoti, sa pagkuha mo sa kanyang anak, sa kay Jasper, Panginoon. Malungkot, kasi si Pastor Lampoti nasa isolation room din siya, Panginoon, kasi natamaan din po siya ng COVID. Lord, I pray for the Lampote family, comforting words for them. I pray, Lord, for Induyon family din, dyan po sa Lingig. Brother Julius and his family. I pray, Lord, that you should be with them. Ingatan mo sila, Panginoon. At ang lungkot sa pagkuha, sa pagpanaw ng kanilang mother, I know, Lord, that at the back of that, nagre-rejoice din po sila because there will be no pain. At she was nasa mabuting kamay, nasa mabuting lugar na po siya, Panginoon. Mga ilang family, Pastor Raul also, Vanilla doon sa Lingig, Panginoon. Bless him and also the member there. At doon pa, Panginoon, si Pastor Rina Acosta sa Mangagoy. I pray, Lord, for them. Pastor Kerwin Espero and his family and all the believers there, oh Lord, be with them. Ritisa family, si Pastor Randy Ritisa and his family, Charlene and the kids, oh Lord, provide their needs and take good care of them. Si Maritis, si Ronron Magadan, their ilang anak, si Abby, Panginoon, pagalingin mo rin po siya. Provide their needs, Panginoon. And all the believers there, doon sa tibong ko, mga kapatid. Also praying, Lord, for Pastor Joshua as well and his family and the ministry ng mga amang diyan po sa Bangkal. Bukas, they will be going to celebrate the church anniversary or the school anniversary, Panginoon. Ingatan mo rin, even me as I speak to them, in the book of Habakkuk, Panginoon. At Good Shepherd din po bukas sa Mapanabo. I'll be going there also. And Pastor Gaas sa kanyang pag-speak dito sa Northside. I pray, Lord, for Northside people. Continue to be with them. Continue, Lord, to sustain them, Lord, today. Kanilang ginagawa, trabaho, and everything, Lord. Ang kanilang mga pangailangan, I pray, Lord, for them. I also pray, Lord, for Ate Mambergie Coloma. I pray, Lord, that good health for her. At ang kanyang desire to return to Cambodia, I pray, Lord, nga kung i-allow ni mo siya. Kanyang ministry, Panginoon, kanyang family din po. Lord, thank you so much. My family, Mats and Jem, I know that Mats will be going sa kanyang trabaho and then punta sa kanyang farm. I pray, Lord, for safekeeping for him and the kids. Salamat na nag-subside ang lagnat ni Peebles, si Nice and Jem. Oh, Lord, be with them. So, my kids, Casey, salamat, Lord, na
Pinasapalamatan namin, Panginoon, ang positive result ng kanyang examination sa DepEd. Hallelujah, Lord. Thank you so much for that. Also to adding sa kanyang pag-aaral through online, no, bilang isang first year medicine student, Panginoon. Salamat sa provision. My wife also, Lord, take good care of her. At lahat-lahat po kami, preparation for tomorrow's activities, mga pangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw, ang pagbayad sa bills, O Lord, we commit this to your, and also to Roslyn Baggy, Panginoon, ang kanyang family dyan sa Magsaysay, take good care of her, Lord. So, ang lahat, Panginoon, si Sharon Gabion, pray also for her, Lord, si Brother Tutong Delcano, Panginoon, doon po sa Kirayan, Sharon doon po sa Las Vegas, si Maninoy Felix Oxinia, Panginoon, doon po sa Calaca, Batangas, wife. Samahan mo sila, Panginoon. At si Brother Victor C. excuse me, sa kanyang mga pagpagaling, Panginoon, ang ilang pangailangan, I pray, Lord, na i-provide mo sila, Panginoon. Si Joy also, ang kanyang wife. So, Lord, thank you so much. Ang aming pong government dito po sa Davao na nag-start na po ang curfew hour na nag-start kahapon, Panginoon. Namang maingat po kami. And all the pastors, Lord, as we celebrate Pastors Appreciation Month of October. Ang bawat pamilya ng pastor, Panginoon, bisitahin mo, i-provide mo kanilang pangailangan, na may nalulungkot, Panginoon, paligayahin mo sila, Lord. Lord, umaasa kami sa iyo. So thank you so much, Lord. Pastor Balsida and his family, doon po sa Talakag, ng ministry doon sa Talakag Fundamental Baptist Church. Pray for Dayan sa kanyang trabaho, si Chico, si Miko, sa CDO sila kami, Panginoon. Ingatan mo na sa kanyang pagbalik sa Talakag sa today. And then, ang preaching bukas, ang pagsimba bukas, Panginoon, ng mga churches. O Lord, may your name be glorified. So Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. To, bakit nga juicy niya? To Brother Benjo Valdez dyan po sa Bangkok, Thailand. Jo, mayong buntag dira sa inyo. O ang Ginoo magpakamayo dira, no, sa Lat Prao, dira sa ARC, no, sa ARC ministry, church ministry with Pastor Lowen Iscanlar today, and to the kids and all the brethren sa ARC. Good morning po sa inyo dyan. At sa BICF, sa kay Pastor Ayan na Daburbor and all the brethren there, to Hani and to your my playmate si Jayan, at saka yung ang buntis natin dyan, no? Han, maying buntag o maying aga gidera sa inyo, and all the brethren, sila ni Frankie, ni Shing, sila ni Jorin, di ba? Sila ni Mark, okay? Sila ni Kuya Bien. Oh, wow. Good morning dira sa inyo. And also to Mama Floro. Good morning, moms. Thank you for watching. And to kay Sir Floro, mayong buntag dira sa inyo sa Panabo City. Okay? To Pastor Santonia, good morning, loves. Kumusta dira, no? So, ang ato nga mga atong mga tapok-tapok, no? May buntag yun. So, Pastor Raul Banilla, doy, kumusta? Okay? Magkanto man dara ang mga bikers doy sa imo daw sa Lingig, no? Sa Katiil daw sila doy sa Lunes. Base magdiretso dira sila sa imo, no? So, okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation this morning po. Okay? At hoping na okay po. Psalms 59 or 50 should I say. Nabasa natin kanina, di ba? So, ito atong ating no? So, yes, good morning to Pastor George Abiola. Good morning to the Bald Eagle of Davao City. Bishop Ray. Sir, good morning. Kumusta ang Valencia, Negros Oriental? Bro, I miss you, bro. Sana magkita na rin tayo at makabisit na ako dyan, no? And yes, to my Maninoy, Engineer Felix Oxinia and Maninay Luz. Good morning dira sa inyo sa Calaca, Batangas. You know what the psalmist is describing God's arrival of the court? He is convening. Okay?
Ito po ang pag-describe ng psalmist ito sa chapter 50. Ang Panginoon po ay dumating doon sa isang courtroom. Sabi nga sa verse 1, from the rising of the sun to its going down, okay? From the rising of the sun, which is the east, and to its going down to the west. Diba? So, God calls everyone together and says, I am going to have a judgment. You know, we don't usually think of God as a judge, but He is. Because ang alam po natin, maunawain ang Panginoon, di ba? Merciful ang Panginoon, lovable ang Panginoon. Ang Panginoon is good, di ba? Very generous. Pero you know what? God is also a God of judge. He is a judge. So sabi nga sa verse number 4, He shall call to the heavens from above and to the earth, that He may judge His people. You know what? Time will come that God will be going to judge each one of us, each of His creature, especially ang mga tao. So bakit ang Diyos, why does God judge His people? Shouldn't the wicked be judged instead? Sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 17, begins at the house of the Lord. Okay? Yes, our sins ang ating mga kasalanan were judged at Calvary. Pero anong sabi ni Pedro dito? Judgment. Yes, good morning Pastor Josh as well. Natistingan naman ng Diyos ang aton nga nga gibakal kagapon. So Pastor Dapar, good morning ihado, kumusta? Okay? So, why does God judge His people? Ngano ginahukman sa Ginoo ang iyang mga tao? Dili ba pwede nga ang hukman sa Ginoo maulang ang mga dili tumulo atong mga malaot nga tao katong mga tao nga doesn't belong to His family? Pero sabi ko nga kanina, ang sabi ni Pedro na ang paghukom nagsisimula po sa bahay ng Diyos. Okay? Peter tell us that judgment begins at the house of the Lord. So it means it will start from us. Ang kasalanan nga natin was been judged at Calvary. Okay? So Sarah May Andales Cavite, ma'am, good morning. Salamat for dropping by. Kumusta ma'am? Kumusta ang ating family? God bless you. And to your family also, to your baby and to your husband. So, God is the God whom we could rely on. So there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, according to Romans chapter 8 verse 1. But our works will be judged at the judgment seat of Christ. There will be no judgment about our sin, di ba? Because aside that God died on the cross and cleansed us by His own blood, so sabi diyan, you accepted Him, you received Him as your Lord and Savior. So the judgment is not on kung ano ang mga ginawa natin, but God will judge us according to the works. Ano ba ang ginawa natin, di ba? And that is during the judgment seat of Christ. So God does this because He concerned about His glory. Remember that. Ang kahimayaan sa Ginoo mao na ang iya nga ginadepensa. Ang ginasultin niya sa ato. That is why He keep on reminding us from His word that we should glorify God in what we are doing. See? In what we are doing. So He's concerned about His glory. So out of Zion, God will shine according to verse number 2. Out of Zion. And you know what Zion is all about, di ba? Pag sinasabi ng Bible, Mount Zion, yes, He's talking about His kingdom. Not on earth, but upstairs. Up. Doon sa taas. He wants us to glorify Him. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Yan ang palaging reminder sa atin. We should glorify God. We should please Him. We will delight. So, yan ang kanon ng Panginoon sa atin. So if you need a motivation for faithful service, remember that God will judge and will reward those who are faithful. Okay?
Basahin ko uli po. If you need a motivation for faithful service, remember that God will judge and will reward those who are faithful. Yan. Because God honors great faith. So, ang encouragement pala sa atin, we should remain faithful. Diba? Kami mga pastor nga sabi doon, until I die, a preacher am I. Yun ang kinakanta namin sa daw noon. Hawak-hawak pa namin ang Bible dito sa aming mga puso. Kung marami sa aming mga kaklase, medyo wala na sa ministry. Pero I believe they are still serving the Lord. So, God wants to reward His faithful servant. Yun ang gusto ng Panginoon. Can you remember the talents? Ang Panginoon po is hindi po sa isang Diyos na hindi nakikita ang mga ginagawa mo. Diba? But always remember na sa mga ginagawa ba natin, you honor God? You glorify the Lord? So if you need a motivation for faithful service, remember that God will judge and will reward those who are faithful. So if we are obeying Him today, we won't have to fear your court summon. Yes, because in the judgment seat of Christ, isusumon tayo ng Panginoon, tatawagin tayo ng Panginoon, and He will going to ask each one of us kung ano po ang ating mga ginagawa for His own glory. God will one day judge all His saints. So ang tanong, have you been faithful to the Lord? Lahat naman tayo po nakaranas na may mga pag-disobey sa Panginoon. Pero ang importante po, tuloy-tuloy po tayo. Hindi po tuloy-tuloy na mag-disobey, but tuloy-tuloy po na i-ignore, i-reject po natin yan, and we will serve Him faithfully. Ang pangalawang tanong, have you glorified Him with your life? Do you honor Him? Sa trabaho mo, at sa lahat. Make your court appearance a time that will glorify the Lord. Wow! Ganda ang ating sinasabi ngayon, di ba? Our court appearance, the time that we could glorify the Lord. Wow! Hallelujah. So, sana po may natutunan tayo sa umagang ito at makikita po natin dyan that God is really a God whom we could rely on. Di ba? So, continue daw. Padayon kita. Tuloy-tuloy po natin. Sa bawat ginagawa po natin, alalahanin natin that ito ba ginagawa ko? Ang tanong, at ikaw lang po yung makasagot po niyan. Ikaw lang po makasagot niyan. Do you glorify the Lord in your life? Are you obeying what the Lord says to make Him happy? Diba? Kaya nga sabi ng Book of Psalms, whatever your heart desire, God will honor that. So commit your life to Him. Diba? We should please Him sa ating mga buhay. And I believe na ang bawat isa po sa atin, yan po ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Because sabi ko nga, yung Psalms 49 talagang very hard po yun na mga verses. Kasi po, we accumulate wealth in this world. But itong mga wealth na accumulate natin, it could not glorify the Lord. Wow, shame on us, di ba? Yung mga blessing, yung mga nasa iyo ngayon, tingnan mo. Tayo ka sa salamin at tanungin mo sarili mo, uy, ano ba ang meron sa iyo na binigay ng Diyos? Gamitin mo po yun para din sa Diyos. Because we are stewards of what we had, what we have now. Huwag natin pong kalimutan yan, di ba? Hindi naman nangangailangan pera natin na ibalik natin sa Kanya, but maraming mga gawain ng Panginoon sa mundong ito. Maraming mga ginagawa ang mga anak ng Diyos, mga pastors, their family, missionaries, evangelists, teachers, di ba? They're doing that for the Lord. Okay? So, aside na pinipray natin sila, mas maganda din na we need to share. Di ba? Salamat sa mga generous na mga kamay na ginagamit ng Panginoon. At ang hirap minsan, di ba?
At ang pinaka worst pa yon pag isang pastor na masyadong kuripot sa pag-share ng blessing. Yung madamot. Pero pag sa ibang bagay, makita mo, bonggay Diyos. No? Pero sa gawain ng Panginoon, hindi mo makikita, nagsishare. Ang nakakaano doon kasi, we pastors, when we talk about generosity, when we talk about sharing, giving, it should start from us. Diba? Don't expect others to be that generous to you na ikaw nga. Sabi nga ng isang kaibigan ko, pag lumabas si Rizal lumabas sino pa yung mga tao sa mga pera natin, may bigote na o nakasimangot na. Diba? But I pray that God will continue to bless us if He will do to glorify the Lord sa mga buhay po natin. Wow. Salamat naman, Lord, sa paalala po sa amin sa umagang ito. Okay? So sa lahat po na nag-watch ngayon, kindly do it no sa atin. Yes, amen, idol. No? Mamaw na ba? Mo po sumbayan nga. Amen! Hallelujah! Okay. Praise the Lord. Pero, idol, I miss you so much. No? Tama ka, suroy na kita dira, no? Gusto, ma-attempt lagi ko nga magsuroy, pero alanganin po ko ba, no? Sana. But, in His time. In His time. So, sa lahat po na nakikinig ngayon, kindly subscribe our YouTube channel. Just look for my name, Ray Z. Chespa. O pinopost ko lang sa wall ko din po ang aking YouTube channel. Then you could watch there, you could listen, you could share this to your account sa wall nyo para marinig naman ng iba, no? And then subscribe po sa ating ang ating YouTube, hindi yan for money, okay? At yan po ang YouTube natin, mga compilation po ng ating mga what we call it, ang ating mga devotion sa araw-araw. Okay? So, muli, ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa, Insight from His Word ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Okay, so pakinggan po natin ang ating awit sa umagang ito, ang ating last song. Yes, hallelujah. May problema tatong ano ko ang isa kong kanta. Saglita, ulitin ko ulit. Baka ano siya. Parang hindi siya ano. Okay, so medyo may problema ang easy worship natin, ano? Hindi siya gumagana. Okay? What a morning blessing. Yes, idol, basta sa Ginoo, nindot ko na. Okay? So muli, ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa. Kita-kita tayo bukas sa amin po sa Lunes naman muli, alas 8 ng umaga, dito po sa ating Insight from His Word. God bless you, and God loves you.